Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today pag-usapan nga natin itong nakita kong post galing sa RTIA dito po sa Facebook. Medyo nakakabahala po actually itong post na to ni Idol Rafi. Sinasabi niya rito, palakihan natin para mas lalo niyo ma-appreciate. Tapos na maliligayang araw ng pambubuli at pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Okay, so parang lumalabas na naman siyang umaksyon dito. Anyway, basahin natin yung nakalagay dito, no? So ayon sa post ng RTIA, dahil sa sunod-sunod na insidente ng pambubuli at pangharas ng China sa resupply mission ng ating Philippine Coast Guard para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, napikon si Rafi Tulfo. Kaya kinausap niya sa telepono si Ambassador of the Philippines to the US, Jose Manuel Romualdez, ngayong araw, August 24. Sa kanilang pag-uusap, inulit ni Senator Tulfo ang kanyang panawagan na kung possible bang magsagawa ng joint military operation ang US Navy at ang PCG sa resupply mission para sa mga membro ng ating military na nakadeploy sa Ayungin Shoal. Sabi pa rito, ang joint patrol mission ay ginagawa ng kasalukuyan ng ibang bansa tulad ng Malaysia at Indonesia na sinasamahan ng pagpapatrol ng US Navy at Australian Navy. Sangayon naman daw si Ambassador Romualdez dito at wala siyang nakikitang problema maging ang US. Dagdag pa ni Romualdez, kailangan lang ng AFP na maipag-ugnayan sa DND. So yun yung Department of National Defense, which is headed by walang iba kundi si Secretary Attorney Gibo Teodoro. Sunod na tinawagan ni Tulfo ay ang DND na si Secretary Gibo. Kinumpirma ni Teodoro na magkakaroon nga ng joint seal operation ang Philippine Navy at US Navy sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Sa resupply mission ay walang objection si Teodoro kapag ito ay inirekomenda ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner. Ayon pa rito sa pagtawag naman ni Idol kay Browner, ay pinatotohanan niya ang mga sinabi ni Romualdez at Teodoro, pero dagdag pa ni Browner, nakakasatansyado na ang pagsasagawa ng joint operation ng PCG at US sa resupply mission ng Ayungin Shoal. Katunayan, nag-usap daw si Admiral John Aquilino, commander ng US Indo-Pacific Command para sa implementasyon nito, at ito ay magsisimula sa kalagitnaan ng Setyembre o di kaya sa unang linggo ng October. Nagtanong si Rafi Tulfo ng isang posibleng senaryo, paano kapag binomba pa muli ng Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard ng water cannon kahit nakasama nila ang US Navy? Sinabi ni Browner na maaaring gumawa ng equal retaliatory action ng US Navy at bobombahin din nito ang tubig ng Chinese Coast Guard. So what's next? Ano ang mangyayari doon? So, unang-una sa lahat, sino po ba ang may authority, no, para kumilos patungkol dito? Actually, walang iba kundi si PBBM lang or ang secretary ng DND. Okay? Ngayon, sa panahon po ni PRRD, nagkaroon na po ng proposal tungkol diyan sa joint patrol. So ayon nga dito sa article na to, the joint patrol seen to counter Chinese presence not only in the South China Sea, but more importantly in the KIG and WPS, Kalayaan Group of Islands po yan, have been dangled to the Philippines for years by the US, which encourage a collective patrol even among Asian claimant states. The US also pushed for joint maritime patrols with the Philippines and even the lesser joint maritime exercises in the South China Sea during the terms of former President Rodrigo Duterte, where China's activities in the KIG and WPS were at the intense level. The proposal were turned down by the former president. So bakit nga ba niya yun turn down? Para hindi mag-escalate yung tension.
Which pag nangyari po kasi yon, there's a big probability na matrigger ang ating Mutual Defense Treaty with the US. So ano mangyayari? Diba? Naalala niyo po ba yung nangyari nung February, nung bumibisita na po ang Amerika dito? Okay, China accuses US of countering peace and expanding access to the Philippine bases. Nag-react po sila sa pagbisita ng mga politicians. VP Kamala Harris, kanilang Secretary ng Defense, diba? As the United States and the Philippines add new locations under the military bases agreement, Beijing accused Washington of escalating regional tensions anew. Okay? Panoorin natin tong interview kay... What was on your mind when you said that you want to see the Mutual Defense Treaty evolve? What particular changes po yung gusto ninyong makita? Well, that's pretty much what we're going to talk about now. The reason it has to evolve is because the conditions are changing. The conditions that under which the Mutual Defense Treaty was written, the original one, are completely different from the conditions that we're facing now. China, of course, has become very dominant in the region. The United States has become less so. So nakikita nyo, ano po ba itong Mutual Defense Treaty na to? Back in 1951 pa, guys. A Mutual Defense Treaty ng Republic of the Philippines and the United States. As of today, hanggang ngayon, nire-review po nila yan. Diba? Sino pa ang signatory niyan? Si Carlos P. Romulo pa po ang presidente natin yan. Anong sabi dito ni Ted Filon? This was 6 months ago. Iginit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pa napapanahong pairalin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan po ng Pilipinas at ng Amerika. Iminungkahi kasi ng ilang eksperto na may tuturin ng armadong pag-atake ang ginawang pagtutok ng laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Pangulo, hindi malabong lumala ang tensyon kung pagaganahin kaagad ang Mutual Defense Treaty. Exactly the point. Diba? So kung babalikan natin tong sinabi rito, no, yung hypothetical question ni Idel, diba? Itong part na to. Nagtanong si Rafi Tulfo ng isang posibleng senaryo, paano kung binomba muli ang Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard na water cannon kahit kasama na nila ang US Navy? Sinabi ni Browner, maaaring magkaroon ng retaliation. There's a big possibility na may escalate ang problema na to. Diba? Ang problema kasi, guys, no, ito yung pinakamalaking problema natin. Si PBBM at saka si Secretary Gibo, pinag-aaralan nila ang mga moves na to. Ito si Rafi Tulfo, wala. Hindi niya ito pinag-aaralan. Pinanghihimasukan lang niya. Tingnan mo nga, again, alam mo, lagi na natin ginagamit yung yung quiet issue eh. Pinag-aralan niya bang mabuti kung anong magiging epekto nun? Kung panghihimasukan niya? Let's say itong pagsasawsaw niya dito sa issue ng WPS na walang kinalaman ng legislative. Trabaho to ng executive branch ng gobyerno. Not unless kailanganin, no, i-call out ng executive ang legislative. Kung tayo po ay papasok sa war. Ilan po, doon lang po, magkakaroon ng pangingialam ang legislative. Kasi itatanong pa rin ng Congress, bakit tayo papasok sa gulo? Bakit tayo papasok sa war?
Pero itong tinitrigger ni Raffy Tulfo, na hindi, na, come to think of it guys, no, kahit pa ng panahon, no, kung gusto, no, kung gugustuhin ni PRRD, kayang-kaya niya makuha ang Scarborough. Pero anong kapalit nun? There's a huge uncertainty to that. Pwede yung mangyari doon, pumasok tayo sa isang war na imbes na masakop natin, na mabawi natin ang Scarborough or ang WPS, maraming tao, maraming Pilipinong mamamatay. Maraming inosente ang pwedeng mamatay. At kahit po merong mga Chinoy dito sa Pilipinas, walang pakialam ang China dyan. Territory po ang pinag-uusapan. Yung yaman dagat, no? Yung yaman dyan sa area na yan, yan ang hinahabol nila. Ilang billion ba ang Chinese? Ilang thousands lang po ba ang Chinese dito, if not millions, na nakatira sa Pilipinas? Diba? Pakinggan nyo guys yung sinabi nitong the language of the treaty is there. Nothing happens under the treaty like that. I mean, it is a process of consultation. That's not unique to this alliance. That's true in any alliance. Hindi dapat padalos-dalos ang mga hakbang sa pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Okay, number one question natin. Ang joint patrol ba, parte ba yan ng Mutual Defense Treaty? No? That's the first question. Ngayon, gaya nga nung naging tanong ni Idol Raffy, kung halimbawa ba bumomba itong si China sa PCG natin at mag-retaliate si US, included ba yan? O pasok na po ba yan sa Mutual Defense Treaty ng US at saka ng Pilipinas? Dapat ba, no? Dapat bang atakihin ng US ang China? Dapat bang kasama ng US, ng Pilipinas ang US sa pagpapatrolya? Kung yes, anong magiging epekto nito? Alam mo yung ilang taon na kinip na peaceful yung area na yan. Oo, nandyan na tayo, bully ang China. Dapat maging last resort natin ang pumasok tayo sa gera. Dapat last resort natin yung i-trigger ang Mutual Defense Treaty. Kasi dapat pinag-iisipan natin na once pumasok tayo sa isang bagay na pwedeng magkaroon ng casualty, paano natin ma-minimize yun? Diba? Maliban dyan, kung pakikinggan yung mabuti, yung sinasabi dito ng political counselor nila or advisor nila, yung pagtitrigger daw ng Mutual Defense Treaty ay hindi yan snap of a finger. Dumadaan yan sa mahabang proseso. Balik ko ulit sa inyo yung example natin na tinatanong ni Idol Raffy. Kung bumomba ulit si China, mag-retaliate si Amerika, susunod na lang ba natin makikita? Inuulan na tayo ng bomba rito sa Pilipinas dahil nandito po ang nila. Nandito ang mga basehan, ang mga base na military base nila. O ano naman gagawin ni Raffy Tulfo? Gaya ng ginagawa niya sa maraming issue na pagka nagkanda leche-leche, nawawala siyang bigla. Lipad na lang siya papuntang Amerika. Naigets niyo yung point ko? Si Raffy Tulfo, puro dakdak lang yan. Hindi niya pinag-aaralan. Kaya minsan gusto kong malaman gaano karami yung mga abogado mo, mga researcher mo, na hindi ka ginagabayan. Samantalang itong si DND, sila Secretary Gibo at saka sila PBBM, kung gugustuhin nila, matagal na. No, matagal na nagpalagay sila ng joint patrolling dyan sa WPS.
Dahil iniisip nila yung possible na reaction ni China. Diba? Iniisip nila kung gaano kalaki ang magiging damage para sa atin. Hindi sila ganun ka-reckless na gaya ni Raffy Tulfo. Hindi sila napikon. Galit na rin sila pero hindi nila ginagamit ang emosyon nila. Diba? Gaano ba karaming kapalpakan ang kailangan makita ng mga Tulfo fanatics para lang hindi kayo matakot sa ginagawa niya? Tingnan niyo yung mga reaction ng tao. Diba? Go lang, Sir Raffy. Yan dapat. Salamat, Sir Raffy. Kung kayo kaya patapon namin lahat sa sa pagpapatrolyo ng WPS. Tama po, Sir Idol. Salamat, Idol. Magandang idea yan, Idol. Good job, Sir Raffy. Ito yung mga taong hindi nag-iisip gaya ni Raffy Tulfo. Hindi ko kayo binabash. Pero pag pumasok po tayo sa isang bagay na matagal na iniwasan ng Pilipinas, isa rin po kayo sa pwedeng mamatay. Diba? Hindi niya naiisip yung consequences ng mga actions ni Raffy Tulfo. When in fact, sa dinami-dami ng pinagagawa niyan, karamihan dyan kapalpakan. Diba? O sige. Isi-simplify natin itong pinag-uusapan natin. Pero before natin i-discuss yung simplification na yan, ang unang tanong natin, bakit nga ba hindi inaalaw pa o bakit pinatagal ni PBBM yung joint na yan? Military patrolling yan sa WPS. Bakit hindi ni-recommend ng mga previous na general? Bakit hindi ni-recommend ng mga previous na DND? Takot sila? Duwag sila? O alam nila kasi ang mga pwedeng mga senaryo? Pwedeng maging result ng senaryo. Guys, kung kayo willing mamatay, lipat kayo dun sa area na malapit yung WPS. Para kayo yung una. Una makaalam kung ano ang resulta ng mga pagpapagudyab-gudyab niyo. Marami po tayong mga maliliit, matatanda. Okay na yung matatanda pero marami pa pong maliliit na bata na pwedeng maraming magandang mangyari sa mga buhay nila. Na dahil lang dito, sa pagkaka-grandstanding ni idol ninyo, pwedeng mapunta sila sa hindi dapat. Diba? Bilib na bilib kayo kay Raffy Tulfo. Nabilib rin ba kayo na maraming tao nang hindi kumakain dahil sa ginawa niya? Pinalakpakan nyo ba dahil marami pong hindi na nakabalik ng Kuwait? Ngayon, hindi makapunta ng Kuwait? Paano po yung mga OFW na nakaprocess na ang kanilang papuntang Kuwait na hindi na tumulan? Paano yung mga pinadeport? Paano yung mga nakakulong? Diba? Bilib na bilib kayo kay Raffy Tulfo. Hindi ko alam kung dapat akong maawa sa inyo o naaawa ako sa sarili ko dahil may gaya ninyo. Diba? Bakit hindi nyo hayaan, Raffy Tulfo? Ba't hindi mo hayaan kay PBBM yan at saka sa DND? Wala kang kinalaman dyan. Huwag kang pabida. Dahil pagka naganda, leche-leche na naman yan. Isa na naman ang gagawin mo. Aarte ka na para kang walang ginawa. Wala kang ginawang mali. Diba? Diba, ni sana ko ikaw lang affected dyan eh. Pag nagkamali ka, maraming apektado.
Pero kung ikaw lang ang magkakamali, kung ikaw lang magdudusa at magsasuffer dyan sa mga pinagagawa mo, sige lang, go ka lang. Kasi wala naman kaming, wala naman, hindi kami apektado eh. Diba? Kung ano yung mga decision mo sa buhay, na akala mo, napaka-expert mo sa lahat ng bagay. Marami na rin kayong nagawa na nagkanda leche-leche. Diba? Oh. Sample. Ito tayo sa ni dating Secretary Manny Piñon. Share natin. Ano sabi rito ni dating Secretary Manny Piñon? Pakita natin. Who vowed to amend RTL. On April 1st, 2022, a little over a month before the national election, senatorial candidate Raffy Tulfo vowed to repeal the rice tarification law if elected. Here's a report from the Philippine Star. Manila, Philippines, if elected independent senatorial candidate and broadcaster/vlogger Raffy Tulfo plans to advocate the repeal of the rice tarification law as it deprives Filipino farmers of their livelihood. The rice tarification law is really a burden to our farmers, Tulfo said in Filipino during the interview with Boy Abunda. In fairness, Senator Tulfo engaged RTL author Cynthia Villar in a heated debate on agriculture but fell surprisingly silent after that. Diba? Ang sabi dito ni Jacob Lopez, well, Senator Tulfo was not convincing enough to sway Cynthia Villar and the other senators. He probably didn't have enough information and not well armed to get into the RTL debate. Did he present statistics for that non-thinking senator to better understand the issue of the rice tarification law? Manny, these people need your help. Explain to them clearly and repeatedly the pros and cons of the RTL. Request through proper channel that you have invited and blah, blah, yada, yada, yada. They can invite me and I can explain to them how the RTL could be amended. Diba? Libre ang rice pag si Idol daw ang presidente. Patay gutom din to. Sige nga. Ngayon nga na senador, hindi libre ang rice ninyo eh. Sabi dito ni Tony Tonyo, kulang pa kasi sa research si Tulfo, tapos sasabak sa taong maraming palusot, talagang kakainin siya ng buhay ni Cynthia Villar. Hindi, sadyang bobo lang to si Raffy Tulfo. Para may end yung debate, sinabi ni Cynthia Villar, Senator Raffy, punta ka na lang mamaya sa office ko para mag-usap tayo. Ngumiti na dun si Tulfo. Pagkatapos nun, hindi na umangal si Tulfo tungkol sa ginawa ng mga Villar sa pagbili ng mga agricultural lands para sa gawing subdivision. Alam na natin kung anong nangyari dyan. Ganyan ang galawan ng mga broadcaster at media. No comment. Diba? No comment. Ako guys, sa totoo lang, mas natatakot ako. Natatakot ako sa kahit anong topic na pinanghimasukan ni Raffy Tulfo. Lalong-lalo na kung itong topic na to o usapin na to merong inclination sa ating mga international na issues. No? Kuwait, China, Sampa, Saudi. Nasisira po ang ating relasyon. At gaya nga po ng ginawa ng Kuwait, hindi po nila kinausap si PBBM. They just impose whatever they want to impose because that's their country. Imagine niyo yung effect
ng panghihimasok ni Raffy Tulfo dito sa issue na to. Walang senador. It's not because takot sila, duwag sila, but because they know that there's a possible consequences that will gravely or greatly affect every one of us. Whether it's about commerce, whether it's about, security, I don't know. Pero mas marami sa senador natin, sa ating mga ang nag-iisip. At nakakahiyang sabihin, masakit man banggitin, pero napakaraming Pilipinong paniwalang-paniwala sa kagaguhan at kabubuhan nitong Idol Raffy. Ano na po nangyari doon po sa mga hindi nakabalik or hindi nakaalis? Ako pwede kong sabihin, pwede akong bumalik ng ibang bansa eh. Bibit-bitin ko buong pamilya ko. Pero paano kayo? Paano yung mga kababayan ko? Ako nakaalis. Pumasok tayo sa isang bagay na hindi tayo dapat na pumasok. O hindi kailangan na tayo ay pumasok sa ganong klaseng senaryo. Only because mayroong isang senador na hindi ko alam kung anong trip sa buhay. Diba? Nagsasalita ako dahil akong mas natatakot sa mga ginagawa ni Idol. Overthinker ba? Hindi. Hindi. Because the possibilities, diba? Sabi nga nila are endless. Kaya tingnan mo nung ginawa ng isang parte ng, what do you call that, ng Palawan. Dineclare na ng persona non grata ang ambassador ng China. Huwag po tayo magpaka-Andres Bonifacio na puro tapang. Dapat maging Jose Rizal tayo o kaya Apolinario Mabini. Yung tapang ginagamitan ng utak. Diba? Kayo ba? Kung kayo tatanungin ko, ready ba kayo? Kung matrigger yung defense treaty ng Amerika at saka ng Pilipinas laban sa US, laban sa China? Ready ba kayo kung sakali man pumasok tayo sa giyera? Dahil sa panghihimasok nito ni Idol Raffy. Na hindi ko alam kung gaano kalalim ang pag-aaral na ginawa niya. Because the way silang nagsalita doon sa caption nila, napikon si Idol Raffy. Marami na pong napikon. Pero mas nag-isip. Anong gagawin niyo? Kung sakali man mangyari yun. Yung kinakatakutan natin. Na baka hindi lang bomba ng tubig ang ibigay sa atin ng China. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood ninyo. I hope mas lalo tayong tulungan niyo ako na ano ba ang dapat nating gawin. Dapat na ba tayong mag-file ng reklamo sa Senate dito sa mga ginagawa ni Raffy Tulfong kapalpakan na maraming tao ang nadadamay? Sa totoo lang, inaantay ko na nga lang na gumawa ng aksyon ang China gaya ng ginawa nila na pagbaban ng pag-receive ng mga export natin sa kanila. For sure, bigla na naman tatahimik si Tulfo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share na rin.